Kabanata 11, Sign. Back when everything is good, normal, and happy, it feels like nothing could go wrong. Hindi ko alam paano ako nagkaroon ng lakas ng loob na tuluyan na ngang bumisita ulit kinabukasan. Hindi na nagtaka si Daddy dahil madalas ko na naman itong ginagawa noon at si Mami halos walang pakialam kung saan man ako gagala sa araw na iyon. Felicia? Halos napatalon ako nang narinig ang tinig ng President. He's with his entourage and I saw him slightly excusing himself to them just to come near me. Kanina ay sinabihan ako ng sekretarya na pwede akong maghintay sa loob ng opisina ni Hades. Nasa isang meeting pa raw siya at kahit naman nasabi nga ni Hades sa akin na pwede ako roon maghintay, nahiya naman akong tuluyan nga na gawin iyon kaya narito ako sa lobby. Dito ka pala talaga naghihintay? Opo, sabi ko, nahihiya. Dito pala talaga naghihintay? Hinyo? Narinig ko kanina sa sekretarya ni Hades. Nasa isang meeting sa kabilang building ang daddy mo. Bakit hindi ka na lang sa loob ng opisina ni Hades maghintay? You'll be more comfortable there. Po? Ayos lang po ako rito. Giit ko. The president laughed. Huwag ka nang mahiya. Sige na, isa pa. Mas mapapanatag ako kung doon ka maghintay kaysa rito. Sige na. Bago pa ako muling makaapilya, nagtawag na siya na sekretarya at tuluyan na nga akong hinatid papasok sa opisina ni Hades. Hiyang-hiya tuloy ako, lalo na nang narinig ko na pinagsabihan ng president ang sekretarya sa labas na kapag nakita ako'y ipadiretso na sa loob at huwag akong hayaan sa labas. I feel like I brought trouble or something. Ayos na po ako rito, maghihintay na lang. Sabi ko, hiyang-hiya sa kabadong sekretarya nang tinanong ako kung gusto ko ba ng maiinom o kahit ano. When she left, I stayed on the sofa, watching his large table and empty swivel chair in front. Hindi ako sigurado kung tama ba na nandito ako, pero nagkasundo kami kahapon. Ayaw kong masabihan na hindi tumutupad sa usapan. Hindi nga lang nagbabago ang nararamdaman ko. Somehow, my perception of him changed when I realized he's a Riego. Kung siguro nauna kong nalaman na Riego siya, mas natural siguro ang tungo ko. Kaso, ang isipin na minsan akong gumawa ng kabalastugan sa harap niya noong hindi ko alam ang tunay niyang pagkatao ang nagpadagdag sa hiyang nararamdaman ko. Ano kaya ang iniisip niya sa akin? That I'm just like all those bratty rich kids? Have I ever been bratty? I think I have. Nakakahiya. Ilang minuto pa ang lumipas at torture na sa akin ang lahat ng naiisip tungkol sa asal ko noong hindi ko pa kilala si Hades. Hades Riego. I should be more mindful of my actions, alright? I should be more prim and proper. Kaya naman, tuwid na tuwid ang upo ko sa sofa at nasa kandungan ko ang dalang pagkain. I can cook, so this is from our cook at home, and I'm sure it's delicious. Sabi ni Hades, okay lang na wala iyon, pero syempre, dahil kailangan mabuti na ang impression niya sa akin, nagdala talaga ako. But the minutes stretch and sitting very still on that sofa is driving me nuts. Bukod pa riyan, hindi matanggal ang tingin ko sa laman ng malaking lamesa niya. May computer, may mga papel, ano kayang nandun? Kay Daddy, may frame namin ni Atticus. Halatang walang kahit ano kay Hades, pero meron kaya sa desk niya? Nilapag ko ang pagkain. Nababagot ng talaga at nilapitan muna ang isang shelf sa hindi kalayuan. Binasa ko ang mga title ng libro na naroon at puro iyon tungkol sa engineering and architecture. I wanted to read more since I'm slowly falling in love with engineering too, but I can read that in another time. Ang hindi ko magagawa sa ibang oras ay ang paglapit sa kanyang lamesa. Ngayon ko lang magagawa kasi wala siya. Malinis! Pinasadahan ko ang daliri ko sa lamesa at tiningnan ko ang computer na patay naman. I checked the papers too and noticed it's all signed. Wow! Ang ganda ng pirma ha! Puri ko at naupo na sa swivel chair. Hades Visarius Riego. Basa ko sa mga pinirmahan. Kanyang pirma talaga iyon. Is it the ball pen? The sign pen looks perfect for signing contracts and other things. Nakita ko iyon malapit sa computer at tiningnan ang brand. Gandang ball pen nito. O talagang maganda ang sulat kamay niya. Ang pirma niya? May pad ng notes sa malapit at iyon ang pinagdiskitahan ko. Sinubukan kong isulat ang pangalan ko at pinirmahan ko na rin iyon doon.
Hindi sa ballpen. Bakit ang pangit naman ng pirma ko kung ballpen lang pala? I did it again. Twice more. Medyo sa ballpen nga. Umayos ang pirma ko dahil sa ballpen na ito. Nilingan ko ang nakaprint na pangalan ni Hades. Kinopya ko iyon sa akin. Raya Felicia Valerio. Raya Felicia G. Valerio Riego. I smiled. Engineer Raya Felicia G. Valerio Riego. I smiled more and started scribbling some possible signatures. Nakakatuwa pala to. Nakadalawang notes ako. Tinapon ko sa basurahan kapag naubos na ang space at kuha ulit kapag wala na. It's addicting to create signatures under this new name of mine. It's dreamy. Isang iglap, bumukas ang pintuan ng opisina at iniluwa si Hades doon. Iyon na yata ang pinakamabilis kong ginawa. Sabay ang pagtayo at ang pagkuha sa papel. Sabay din ang pagsarado sa sign pen at ang paglapirot ng notes. Sabay ang paglayo roon at ang pagtapon ng papel sa basurahan. Sabay ang pagngiti at ang pamumula ng pisngi. Napasulyap si Hades sa kanyang lamesa at sa akin na ngayon nakalapit na sa malaking bintana kung saan tanaw ang buong syudad. Hi! My ever-usual greeting. Hi, he said in low baritone with a bit of question. Bumagal din ang lakad niya, pasulyap-sulyap sa lamesa. But of course, I'll die first before telling him about all of that. I got bored, so sinubukan kong umupo roon. Tumayo naman agad ako. I assured him. Dire-diretso ako sa sofa, pabalik. Akala ko pupunta siya sa lamesa niya pero hindi. Imbes, tuluyang tumigil ang mabagal niyang hakbang at nanatili siya sa kung nasaan ako, sa mga sofa. Sa gilid ng mga mata ko, nakita kong naghubad siya ng suit. Hindi ko makapa ang pinagmamalaki kong tapang, lalo na dahil nahuli niya ako ng kaunti kanina. Nagdala nga pala ako ng merienda. Sabi ko, sabay kuha sa dala. Nilapag niya ang suit na suot sa kabilang upuan. Naghubad na rin siya ng necktie at ngayon, unti-unti nang tinutupi ang manggas. Uupo na sana ako sa malaking sofa pero naunahan niya ako. Nagdalawang isip agad ako. Pangtatluhan o apatan iyon, pero hindi ko alam bakit ayaw ko nang umupo kahit na sa pinakadulo, dahil lang naroon siya sa gitna. Kinuha ko na lang ang lunchbox na dala at ipinakita sa kanya, para bang hindi sapat na binanggit ko iyon. You cook that? He asked. Umiling agad ako. I don't cook. He chuckled. My eyes drifted to him and the menacing look made me look away. Kabadong-kabado talaga ako. Kinakabahan naman ako noon, pero ngayon, wala na talaga akong mahugot na tapang. I'll try to learn. Hindi na kailangan. I don't really mind. Natahimik kami. I looked at him awkwardly as I tried to step back. Kapag malapit na ako sa pang-isahang couch, doon na ako uupo. Dahan-dahan ang pag-atras ko at nabitin lang nang bumaba ang tingin niya sa mga paa ko. Bakit hindi ka rito umupo? Minuwestra niya ang tabi niya. Ha? Kabado kong sagot. Napatingin ako sa tabi niya. Nasa gitna siya at kakasyaman ang dalawang ako riyan sa tabi niya, hindi pa rin ako mapakali na malapit kaming dalawa. Ngumuso siya at umusad ng kaunti sa ibang side para lumaki ang agwat namin. Uminit ang pisngi ko. Pakiramdam ko, sobrang halata ang pagkakailang ko. Matapang akong naupo roon at hindi na muna inisip na nakatitig siya sa akin. Where's your bodyguard? Tanong niya. Nasa lobby. Nagtaas siya ng kilay. You don't bring him wherever you are? Ayos lang naman dito. Mahigpit naman ang seguridad. Sabi ko at unti-unti siyang tiningnan. But in school, you bring him? Nagtaas ako bago tumango. Wherever you go, even in your classrooms? Ngumuso ako. Sa labas lang siya ng classroom ko. Matagal na yon? Kailan ka ba nagsimulang magkaroon ng bodyguard? Seems like a normal conversation, huh? I relaxed at that. Kaya lang, tuwing tumitingin ako sa kanyang mga mata, nalalaliman ako. I quickly wonder if he chose this topic so I would be at ease. Or am I thinking too much? Matagal na, ever since, namulat ako na may bodyguard na. Bata pa yon, bago ba yon? Not really. He was hired by my grandpa. Graciano? Yes, agap ko. Before him, mayroon pa. Nakadalawang palit na ako bago si Matias.
Tumango siya. Na-curious tuloy ako. Bakit? Ikaw ba matagal na ring may bodyguard? But I did not see any bodyguard back when he was a construction worker. Pero kanila iyon, kaya baka hindi na kailangan. My parents have bodyguards. When I was young, I had one. Noong nag-teenager lang, wala na. Nagulat ako roon. The Gracianos, my mother's side, are filthy rich. They are always had bodyguards. We are rich even when our vast properties are only in Luzon and some parts of Visayas. Paano pa ang mga Riago? They have properties anywhere and their business is very big. I can't believe he didn't have any bodyguard when he was 18. Mayroon, occasionally, pero most of the time, wala na. Bakit? Kuryoso na ako. His lips curved. Well, that's when I started working under the company. I didn't want anyone to know I'm a Riego. Which leads us to what happened to me. Uminit muli ang pisngi ko at hindi ko siya matingnan na. Nasanay na rin naman kaming magkapatid. That's the reason why we also learn martial arts and other forms of self-defense to make up for our lack of security. Binalik ko ulit ang mga mata ko sa kanya. Bahagya ng nilihis ang topic. Guminhawa ako. Wala na roon sa mga walang alam na Riego siya. Nag-martial arts ka? Yes, after school. We did it like a sport. Napatango ako at naisip na pwede rin siguro akong sumubok ng ganyan. That's a good idea. I never thought of that. Kumunot ang noon niya. Pwede rin pala akong mag-martial arts para matuto rin ako ng self-defense. May trainer ka? He tilted his head. I think it's better that you keep a bodyguard. You think? Makakamura kami kapag gaya nyo'y nag-aral din ako. Hindi naman yata kayo naghihirap para maghanap ng makakamura. Hayaan mo na ang bodyguard mo at huwag mo nang isipin ang martial arts. Nakatingin na ako sa kawalan at nai-imagine ang sarili na nagte-taekwondo. Seems like a cool thing. May pagkakaabalahan na rin ako. Pwede yon. Next school year, may pagkakaabalahan na ako pagkatapos ng klase. Why don't you study about the course you wanna take up for college instead of martial arts? Naputol ang isipan ko sa taekwondo sa sinabi ni Hades. You said you want to take up civil engineering, right? Yeah. Like my dad. We, Felicia. I can help you to study in advance. Huy! Alright, calm down. Iniwasan ko siya ng matagal at natiis ko kahit pa-crush ko siya dahil sa kahihiyan. Pero ngayon parang unti-unti nang nanlalabo ang kahihiyang iyon dahil parang hindi naman naging malaking issue sa kanya ang lahat ng ginawa ko. This is a great opportunity to be with him. I smirked inwardly, thinking at the time I will waste around here just so I could learn. Learn from the best. Pero totoo naman gusto ko na rin maging civil engineer. Ano naman kasi ang aaralin ko kung hindi iyon? I can't imagine myself diving into marketing or business even when mommy said I'll look good in a corporate attire. Pero pwede rin iyon actually. I'll be a good businesswoman. But then I also like civil engineering. I feel like I have a potential to be good at it. Pwede. I really like civil engineering but my mommy once encouraged me to take up business. Sabi niya, bagay daw ako roon. Nanliit ang mga mata ko. Business? Yup, she said something about me being good at persuasion. I thought you liked civil engineering. Oo, I just think it's a bit hard. Tuturuan naman kita kaya walang problema. Natawa ako ng bahagya. You're busy. You have your masters and work, so we can't tell if you can still teach me once I start next year. I'm working now and I have masters too. May oras naman ako ah. Baka ngayon. Baka hindi kayo masyadong busy. Umiling ako. Pero ayos lang kung wala na. I guess I'm really taking up civil engineering. Don't bother helping me out. I can do it. Sure, you can do it. Pero kung may kailangan ka, I'm ready to help. Thank you. Ngumiti ako. At si Daddy rin naman. Ngumuso si Hades at kumunot ang noo, nakatingin sa dala kong lunchbox. Nang bumalik siya, ay nagsalita ulit. Some things are outdated, so you might need a fresh graduate like me. Napatango ako roon. Tama nga naman. At aayaw pa ba ako gayong gusto ko nga iyon?
Of course! Right. Sige, magpapatulong ako sa'yo. Speaking of fresh graduates, I remember so fresh faces on Daddy's office yesterday. Baka pa pag nakapagtapos ako, dito ako magtrabaho. Ang daming fresh graduates sa office ni Daddy. Tumango siya at nilingon ako. You met them? Yeah, yesterday. Intern ba? Ang babata pa ng mga iyon. Nahihiya pa kahit sa akin noong nagpicture kami. Tumikim ako nang natantong dumaldal ako dahil lang gumaan ulit ang pakiramdam ko kay Hades. Nagbuntong hininga siya at humilig sa sofa. Pagod niya akong tiningnan. So, you took photos with them too? Oo. Minsan lang kasi makabisita kaya nagpicture na. Hindi ako makatingin ng diretso kay Hades samantalang titig na titig siya sa akin. Nanlamig ako nang naisip na nasa camera roll ko pa ang mga pictures. His eyes narrowed and his lips protruded, stifling a humorous smirk. You're really still standing with your excuse, huh? Natigilan ako, parang na-corner na pusa. Nanindig ang balahibo at lumuluwa ang mga mata. What? Tatawa-tawa ng kaunti, kunwari hindi na gets. I told you to come here and visit. I heard you say you're leaving fast, so you're taking pictures. Isn't that too much of a coincidence? But I visited. Nagkibit ako ng balikat. Wala nang maisip na excuse. Mariin niya akong tiningnan nang napansin na hinding-hindi ako aamin sa kung anuman ang paratang niya. Let me see those pictures. Hamon niya. For what? You saw me yesterday, so you don't need proof. So it was really for me, huh? Umirap ako at tuluyan nang kinuha ang cellphone. Ano naman ngayon kung ipakita ko iyon? Hahaba lang ang pagtatalo na ito at ayaw ko pa namang umamin na para nga iyon sa kanya. Kahit pa ipinagsisigawan na ni Matias noon, ebidensya iyong pictures na mga iyon. I handed him my phone. Nasa photos na iyon. He swiped to see the pictures. Siyempre, binantayan ko at nakitang nagtatagal ang tingin niya sa bawat picture namin ni Daddy. Kalaunan, nang naubos na ang kay Daddy sa mga batang engineer na, mas sumagal ang bawat titig niya roon. The fresh grads or interns I'm talking about. Bulong-bulong ko habang tinitignan niya iyon. He zoomed in fast and zoomed out. Natawa ako ng bahagya. Malabo na ba ang mata mo? Pabiro kong sinabi na agad kong pinigilan dahil nakakalimutan ko yatang rehago siya. I mean, okay. He didn't seem to mind my naughtiness. Nagpatuloy siya sa pagtitig sa mga sumunod na pictures namin ng sekretarya ni Daddy. At kalaunan, napunta sa mga selfie ko kahapon habang nasa kotse ako at papunta pa lang sa VHRV buildings. Tapos na, I declared. Kung ibang tao iyon, kukunin ko na ang cellphone ko pero dahil si Hades at nakatingin pa siya sa mga selfies ko, hindi ko maagaw-agaw. Tapos na, ulit ko. To whom did you send this? The what? The selfies? Tanong ko. Inilahad niya ang cellphone ko. Kinuha ko iyon at mabilis na itinago. Nag-isip ako. May mga panahong hindi ko sinasend ang selfies ko pero nagkataong may pinagbigyan nga ako kahapon. Yes. Kay Arturo. Arturo? Tumaas ang kanyang kilay. Arturo Lopez. You don't know him? Your boyfriend? Umiling agad ako. I don't have a boyfriend. Akala ko kakalma ang itsura niya pero parang mas naging madilim ang tingin niya sa akin. Hindi ko alam kung naniniwala ba siya o hindi. He's not my boyfriend. Ulit ko, bothered by his dark expression. Who is? I don't have a boyfriend. Maniniwala ba ako? Ngumusa ako para takpan ang ngisi. Nakita niya iyon. He slanted himself to face me more. This time with a curious and dark expression. I really don't have a boyfriend. Your reputation isn't really a secret, you know. Napasinghap ako. What do you mean by that? Hindi siya nagsalita. I'm just very friendly towards boys. That's all. Kaya hindi mo nga naging boyfriend si Nathaniel Levisse. Nalaglagan pang ako at agad ko ring tinikom. He smirked without humor again. Well, naging boyfriend. Sa maliit na boses habang hindi siya nililingon. So, I should believe you now when you claim that you don't have one? My eyes darted at him. Umaamin ako kung totoo. Nagsasabi ako kung mayroon. Ngayon, wala talaga. How about yesterday? Naningkit muli ang kanyang mga mata. Wala rin.
Last week? Wala. It's been a year or more than a year. How so? Wala lang. I remember ditching Wesley Samaniego just when I thought he's gonna be my next boyfriend. Binasted ko iyon dahil kay Hades. You lost interest or you like someone? I definitely lost my interest. Agap ko. I know I confessed some long time ago, but that was before I realized he's Iriago. Ngayon, wala na ako mukhang ihaharap kung aamin pa ako ng ganoon. Kahit pa totoo. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung ano ang nagbago. Basta't ayaw ko nang malaman niya na may gusto nga ako. Tumango siya at iniwas ang tingin sa akin. He looked satisfied now of our small talk. Tumayo siya at kinuha ang suit na nasa kabilang upuan. Umayos ako sa pagkakaupo at pinagmasdan siyang naglakad patungo sa kanyang lamesa. Bahagyang kumalma ang puso ko. Ngayon ko lang din napansin na kabadong-kabado pala talaga ako. He made it seem easy. He made me feel at ease so I didn't realize that I have been holding my breath. Inayos ko ang damit ko at tiningnan ang lunchbox sa harap. Nag-isip ako na magpadala kaya ng drink sa sekretarya niya. Kung kakain siya dito... Wait lang! Napaangat ako ng tingin at nakitang may kung ano siyang tinapon sa drawer bago sinarado. Napatingin ako sa basurahan hindi kalayuan sa upuan niya. Na-shoot ko naman ang huling papel, di ba? Na-shoot ko yun. Tama? Pinanawan yata ako ng kaluluwa. Nanlamig ako nang nagkatinginan kami. A ghost of smile played on his lips. Nilagay niya sa likod ng swivel chair ang kanyang suit. I'm waiting for him to humiliate me. Engineer Raya Felicia G. Valerio Riego? I'm waiting for him to tease me. Did he read it? Ano yung ipinasok niya sa drawer niya? Ano yun? I'm hungry. He announced. Okay. Kumain muna tayo. You want anything? I'll call my secretary. Wala. Hindi niya nakita. Naitapon ko ang lahat, hindi ba? Naitapon ko na maayos. Nervously, I lifted the lunchbox. Narinig ko siya nakausap ang sekretarya sa intercom. Nilapag ko ang lunchbox sa isang round table malapit sa bintana. I assume that's where he'll eat, gaya sa opisina ni Daddy. Lumapit nga siya roon. Naiwan naman ang mga mata ko sa basurahan. Hindi niya naman siguro kakalkalin ang basurahan niya mamaya kapag umuwi na ako, hindi ba? May meeting ka pa? Tanong ko. Umiling siya. Pumasok ang kanyang sekretarya at dinalhan na kami ng juice at croissant. Binuksan ni Hades ang lunchbox samantalang natili ang mga mata ko sa basurahan. You have a problem? He asked when he saw me too engrossed looking at that trash can. Kung tatanungin ko siya ngayon kung gaano kadalas ba ang maintenance mga lekta ng basura, baka mararamdaman niya ang kung ano. Are you coming over tomorrow? He asked. May usapan kami ng mga kaibigan ko. Sabi ko, iniisip pa rin ang basurahan. Shopping? Yeah, but I have to check if the garbage collector will empty that trash can tomorrow. Kahit umaga ako pumunta rito at aalis na lang pagkatapos. Sinong kasama mo? Si KD at Gretel. Nakapag-desisyon na ako. But I'll drop by here tomorrow morning bago kami umalis. He nodded and smiled. Alright, I'll move some meetings. Huwag na! Ayos lang! Agap ko. Mas mabuting wala siya dahil matitingnan ko ang basurahan. No, you're busy tomorrow, so I'll deal with your free time. Isa pa, mga intern ang kamiting ko bukas. They're not busy. I can move it in the afternoon. Alright. Ikaw ang bahala. Sabay sulyap ko sa basurahan. Napansin niya ang tingin ko roon. Napabaling din siya sa basurahan. Nagkatinginan kaming dalawa. His lips protruded again and I saw him stifling a smile.